Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po, Father. at sa lahat po ng mga pilgrims at sa inyo pong lahat ng mga taga-Antipolo, maligayang at mapayapang pagsisimba dito sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ngayong kapistahan ng birthday ng Mahal na Birhen. Palakpakan natin ang milagrosang Birhen ng Antipolo. At ngayon rin po yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage on Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje ay 370 years old na. Ito ay binigay ng Governor General noong September 8, 1653 sa Mahal na Birhen ng Antipolo dahil sa mga matagumpay na galleon trade sa matagumpay na paglalakbay sa dagat simula Acapulco, Mexico, papuntang Manila at Manila, Acapulco. Alam natin, ilang beses siyang naglakbay, ilang beses siyang sinama ng mga governor generals sa kanilang paglalakbay. Sinasabi nung dumating sa Pilipinas ang Birhen ng Antipolo noong 1626, hindi pa Our Lady of Peace ang kanyang title. Malamang daw ay Immaculate Conception dahil wala naman siyang kapit na Kristo, Baby Jesus. Kaya malamang siya Immaculate Conception, pero noong 1653, binigay nga ni Governor Samaniano de Lara ang title na Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje. At simula noon hanggang ngayon, siyang patron ng mga naglalakbay, siyang patron ng mga migrants, siyang patron nating lahat bilang mga Pilipino, sapagkat lagi niya tayong sinasamahan sa ating paglalakbay sa buhay. At napakaganda nga po ng araw na kung saan binigay ang title na yan sa kanya. Yun din ang araw ng kapistahan ng kanyang kapanganakan. Kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birhen. Di ba mga kapatid, alam natin sa ating simbahan tatlo lang ang birthday ng mga banal na ating pinagdiriwang. The rest o karamihan ay yung kanilang kamatayan. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, tuwing December 25, si John the Baptist, tuwing June 24, at ang Mahal na Birhen, tuwing September 8. Ibig sabihin lang, napakahalaga nilang tatlo sa ating kaligtasan. Dahil sa pagsilang pa lang, sila'y pinili na ng Diyos. Sila'y itinangi na ng Diyos. Hindi nga po ba ang turo ng ating simbahan, mga kapatid, si Maria ay Immaculada Concepcion. Siya'y pinaglihing walang bahid dungis, walang stain of sin. Sa sinapupunan ni Santa Ana, ang kanyang ina na nagdalang tao kay Maria. Bakit siya walang bahid dungis? Sapagkat siyang magiging tahanan, siyang magiging tabernakulo, siyang sisidlan sa kanyang sinapupunan, ilalagay ng Diyos si Kristo, ang Diyos na magkakatawang tao. Kaya wala siyang bahid dungis. Kasi kung may bahid dungis si Maria, maaapektuhan yung pagka-Diyos ng Diyos, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kaya itinangi ng Diyos ang babaeng ito na malinis, busilak, birhen, hindi lang basta birhen, laging birhen, dahil sa ating Panginoong Kristo. At narinig naman natin sa Ebanghelyo, mga kapatid, kung paano nakialam ang Diyos sa plano sanang paglayo ni San Jose kay Maria nung siya'y natagpo ang nagdadalang tao. Ayaw sana ni Jose na masaktan si Maria, na mapahamak ang Mahal na Birhen. Pero nakialam ang Diyos
Sinugo ang anghel kay San Jose upang ipaliwanag kung bakit nagdadalang tao si Maria. Ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang daladala niya sa kanyang sinapupunan ay ang Diyos na magkakatawang tao, ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya nga, sa tulong ng mahal na Birhen, nakasama natin ang Diyos, sumaatin ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos, at nakipamuhay sa atin. Kaya gano'n na lang mga kapatid, ang pagpapahalaga natin sa mahal na Birhen. Tulad ng ating pagpapahalaga sa ating mga nanay, sa ating mga ina. Kuminsan, hindi natin maintindihan yung mga kapatid nating ibang Kristiyano na galit sa mahal na Birhen. Ayaw kay Maria, ayaw sa mahal na Birhen. Di natin alam, siguro ayaw din nila sa kanilang mga nanay. Siguro yung mga ibang sekta na ayaw sa mahal na Birhen, galit din sa kanilang mga nanay. Kasi alam naman natin ang ating mga nanay, gagawin ang lahat para sa atin. Alam naman natin ang ating mga ina, magsasakripisyo, magtitiis. Marami nga ako nakakausap ng mga nanay na kapag may sakit yung kanilang anak, anong sinasabi? Sana, Father, ako na lang may sakit. Sana, Father, ako na lang ang malubang may karamdaman. Hindi ko yata kayang makitang mamatay yung anak ko. Ganun ang nanay, hindi ba? Ganun ang ating mga ina. Ganun din si Maria sa atin. At akala ba ninyo, nung siya'y iniakyat na sa langit, tumigil siya ng pagmamahal sa atin? Akala ba natin, nung siya'y iniakyat na sa langit, siya'y naging reyna ng langit at lupa, iniwanan niya na tayo? Hindi niya tayo iniiwanan. Kapapaanong si Jesus, mga kapatid, ang kanyang anak, ay nananatili sa ating piling sa pamamagitan ng mga sakramento, lalong-lalo ng banal na Eucharistia. Kung paano pinangako ng ating Panginoong Kristo na hindi niya tayo iiwanan magpakailanman. Ganon din si Maria, ganon din ang mahal na Birhen. Parang sinabi niya rin kay Jesus, walang iwanan, walang kanya-kanya. Tutulong pa rin ako, mananatili pa rin ako sa simbahan. Anong katibayan natin dyan? Yung mga authentic apparition ng mahal na Birhen na patuloy siyang nagpapakita, patuloy siyang nagpaparanas upang patuloy niya tayong gabayan, patuloy niya tayong paalalahanan na bumalik sa kanyang anak na si Jesus. Dito sa ating dambana, naging international shrine tayo, wala naman tayong apparition dito. Wala naman tayong martyr dito sa ating katedral, dito sa Antipolo. Pero nung in-apply natin ito noong 2021, dahil sa kasaysayan, dahil sa dami ng mga deboto, pinagkaloob ng simbahan sa pangunguna ni Pope Francis na tayo'y maging international shrine, unang-una sa buong Southeast Asia at sa buong mundo, pang-13, pang-14 lamang tayo. Dahil yan sa patuloy na pagmamahal ng mahal na Birhen sa ating dambana at sa mga pumupunta dito, hindi siya tumitigil, mga kapatid, magmahal sa atin. Yung mga nanay natin, minsan napipiko natin yan. Yung mga nanay natin, minsan nabubuisit din sa atin yan. Malalaman nyo yon kapag namura ka ng nanay mo, kapag nasigawan ka sa tigas ng ulo mo. Pero ang mahal na Birhen, ni minsan,
hindi natin yan napikon. Ni minsan, hindi natin mapipikon si Maria sapagkat mahal na mahal niya tayo. Sapagkat, mga kapatid, ang pag-ibig ni Maria ay katulad ng pag-ibig ni Jesus. Ang pag-ibig ng mahal na Birhen at pagmamahal niya sa atin ay hindi natin kayang pikunin. Hindi natin kayang sagarin. Tanungin niyo sa sarili niyo, kailang beses na kayo nagkasala, kailang beses na kayong tumalikod sa Diyos, kailang beses na kayong nagkamali, kailang beses na kayong nagtampo sa mahal na Birhen, sa ating Panginoong Jesus. Ilang mga dasal niyo ang hindi binigay at tumalikod tayo nang hina yung ating pananampalataya. Pero pag bumalik ka uli, tatanggapin ka uli. Pag bumalik ka uli, mararamdaman mo uli yung pagmamahal ng mahal na Birhen. Mararamdaman mo uli yung kanyang yakap. Ganun si Maria, ang ina ng Diyos, ang ina nating lahat. Kaya ibigay natin sa Kanya ang lahat ng pagpapasalamat, ang lahat ng pagpaparangal, ang lahat ng karangalan. Hindi dahil gusto ng mahal na Birhen. Kasi yung iba sinasabi, bakit kailangan pang koronahan ng mahal na Birhen? Bakit kailangan pang gawing national shrine? Bakit kailangan pang gawing international shrine? Puro yung kalokohan. Kalokohan lang yan ni Father Nante. Pag tinanong niyo mahal na Birhen, hindi rin niya yung gusto. Hindi yan gusto ng mahal na Birhen. Itong pagpapaganda natin sa simbahan, hindi rin niya siguro yung gusto. Lahat ng canonical coronation, hindi rin niya yung gusto. Kasi ang gusto niya, simple lang. Yung nanay natin, di ba, kahit ano gawin mo sa nanay mo, gusto niya simple lang. Pero, bilang mga anak ng mahal na Birhen, sa dami-dami ng biyaya at pagpapala sa atin, bilang anak ng mahal na Birhen ng Antipolo, sa napakarami niyang pagmamahal, pagkalinga, pagpapatawad, nararapat lang, kahit ayaw niya, dapat ibigay natin yung the best na kaya nating ibigay sa Kanya. Kung ang Diyos nga, binigay sa Kanya ang pagiging reyna ng langit at lupa, kahit siya'y ordinaryong tao, binigay ng Diyos ang Kanyang kaharian. Kailangan ba ng langit ng reyna? Hindi. Ganap ang Diyos, sapat ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya kailangan ng reyna sa langit. Pero binigay niya yon kay Maria sapagkat siya'y karapat-dapat, sapagkat siya'y pinagpala, itinangin ng Diyos at naging mabuting ina ng Diyos. Kaya binigay yon ng mahal ng Diyos kay Maria, ang ina ng kanyang anak. Kaya tayo, ganun din ang ginagawa natin. Pinagaganda natin ang simbahan, pinararangalan natin ang mahal na Birhen, pinagdiriwang natin ang kanyang mga kapistahan, dahil tumatanaw tayo ng utang na loob, dahil nagpapasalamat tayo sa mahal na Birhen, sa lahat-lahat ng biyaya na pinagkakaloob niya sa atin. Huwag magagalit yung mga ayaw sa mga pagpaparangal sa mahal na Birhen. Sigurado ako, hindi rin nila pinararangalan ang kanilang mga nanay. Sigurado ako dito, yung mga ayaw magparangal sa ina ng Diyos, walang pakialam at walang utang na loob sa kanilang mga nanay. Kaya wala rin silang pakialam sa nanay ng Diyos. Pero alam nyo, ito maganda. Kahit daw wala tayong pakialam sa ating mga nanay, kahit daw wala tayong pakialam sa mahal na Birhen, mahal pa rin tayo
ng mahal na Birhen. Mahal pa rin tayo ng ating mga nanay kahit wala tayong pakialam sa kanila. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahal na mahal ka ng Birhen ng Antipolo. Go. Palakpakan natin ang mga naniwala.